Sa mga nakarating na ng Boracay o sa mga madalas doon, baka akala nyo, kabisado nyo na ang buong isla. Meron kaming mga ipapakita sa inyo na secret tagong-tago. Bago pa nakilala ang Boracay ng buong mundo, ganito ang itsura ng isla noon. Putim-puti ang buhangin, kristal ang linaw ng dagat, napapalibutan ng mga punong nyog. Wala pa noong malalaking mga hotel at resort. Ang meron lang, maliliit na kubo. Wala ring party at nightlife. Tahimik ang paligid. Sa pinakasimple at pinakalikas nitong anyo. Bagay na pinanghihinayangan ng marami na hindi na nila naabutan. Pero alam nyo bang meron pa rin palang bahagi ng isla na pareho pa rin ang itsura sa Boracay noon? Kung saan parang huminto ang panahon. Mula sa Cagban Jetty Port, sumakay ng e-trike pero sa halip na pumunta sa beachfront resorts kung saan naroon ang sikat na white sand beach, sabihan lang ang driver na dalhin kayo sa Barangay Yapak. Nasa dulo ito ng isla. Humigit kumulang 30 minuto ang biyahe. Pagdating doon, ito ang view na sasalubong. Welcome to Ilig-Iligan Beach. Sa area na ito ay napakalinis at talagang preserve ang beach na ito. So napakaganda po siya. Ilig-iligan means dinadaluyan, no, ng tubig. Madalang lang daw na may bumisita rito. Kaya halos napanatili nila itong unspoiled. If you visited the island way back 1970s, 1980s, and you would like to see the old Boracay, pumunta ka sa Ilig-Iligan Beach, ibabalik mo ang mga alaala mo ng mga panahon na yon na nandito ka sa islang ito. At kung problema tuwing tag-araw sa Boracay ang mga lumot sa beach na ito, Minsan nga wala na talagang makikita o masisilayang lumot or algae po dito sapagkat yung current po dito palabas. Kasi meron po tayong malawak na coral reefs. Wala po yung bayad kasi ano po yan, free po yan. pwede rin ditong mag-paddle boarding. Kahit hindi marunong lumangoy, pwede silang sumakay dito sa paddleboard. Magsuot lang po sila ng life vest. Ang mga madalas na customer dito ni Roy, mga foreigner. Yung English lang po namin is konti lang po. Nagkakaintindihan lang kami sa mga signs. Advantages? Yeah, you can use and then you can sit here. This? Here. For me, it's the best experience in my life. Really, I recommend. Go, come on. Si Seren, pagbebenta ng souvenir sa mga turista ang hanap buhay. Bumibili po kami ng mga shells, tapos binubutasan po namin, ginagawa po namin ng mga bracelet, anklet, mga necklaces. We are delighted to be and to find this beach. We were approached by a fellow outside our hotel and he proposed a tour of about 5 spots today. This, I think, is the most beautiful. Ang mga pauwi naman galing Boracay pero nabibitin pa rin sa White Sand Beach, pwedeng mag-side trip sa isa pang tagong paraiso ng isla ng Malay. Nasa mainland ito ng Aklan. Bumiyahe papuntang barangay na Asug, maglakad pababa ng 10 minuto at mararating ang Bongbongon Beach. Gaya ng Boracay, putim-puti rin ang buhangin dito. Ang barkada ni na Cory, dito napiling magliwaliw para magtanggal ng stress. Relaxing kasi maganda yung ano dito, yung Maganda yung beach. view. Tahimik ba? Mawawala, nakakawala Nakarelax yung talaga. stress. Nag-enjoy rin sila sa pamumulot ng seashells by the seashore. Ito po yung usually, ito po yung kinukuha namin na shell. Tawag dito is baka-baka. Pwede ito siya lagyan ng papaya tsaka malunggay tas gataan. Masarap po to. Sa tinatawag naman nilang Vinewood, matatanaw ang Boracay, pati na ang mga karatig isla nito, pero paalala ng namamahala ng beach. Sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Bongbongon Beach, detour lang. Kasi wala po kami ngayon na available na restaurant and the cottage.
"20 minutes naman mula sa Bongbongon Beach. May isa pang paraiso na maipagmamalaki ang Aklan. Ang daan lang papunta rito, parang ride sa perya. Taas, baba. Pero sulit naman daw ang biyahilo, lalo't kung ganitong view ang naghihintay sa'yo. Ito ang Hinugtan Beach sa bayan ng Buruanga. Dito, ang iyong maririnig, hindi party music, kundi tunog ng mga alon. Hindi siya maingay. As trentahin, di ba? Mas gugustuhin natin yung peace of mind. Nakakawala yung stress. Yes. Masarap pakinggan yung alon, yung nature, kaysa maingay ng tao. Naabutan namin ang magkakaibigang ito galing Maynila na sinadya talaga ang Hinugtan Beach. Similar siya sa Boracay, yung view maganda. Ang difference lang siguro is less crowded, mas peaceful ang lugar. Ang fire dancers naman mula Austria na sina Arno at Kata sa Hinugtan Beach na piling magbakasyon ng 3 linggo. There's a lot of space and it's really a magical surrounding here. We decided that it's the right place for us and we did not regret our decision. At dahil wala masyadong tao rito, matiwasay silang nakakapag-ensayo ng kanilang dance routine. A lot of peace, focus for our training, beautiful sunsets that will come soon. Most beautiful sunsets we had in our vacation yet. Sa mga gustong mag-overnight sa Hinugtan Beach, may mga pinaparentahan ditong kwarto si Marivic. Pag wala silang baon na mga pagkain dito, pwede sila bumili sa akin. Ang major problem talaga namin yung signal. Pero may ino-offer naman talaga kami na signal. Marami kasi kaming piso wifi dito. Gumanda yung mga kabuhayan namin dito. Dati ang hirap talaga. Gusto namin no, marami din bisita para marami din yung income namin. Maging responsable po tayo, lalo-lalo na sa pagtapon natin ng mga basura kung saan-saan. Makakasira po iyon sa ating kalikasan. Habang ang Boracay patuloy na dinadagsa ng mundo sa mga sulok-sulok ng isla, pati na sa mainland nito, may mga dalampasigan na parang inilihim ng kalikasan. Tahimik, presko, at kasing ganda ng Boracay noon. Ang hinahanap mong paraiso, baka nakatago lang pala sa kabilang dulo.